Kapitan, bakit tila mabagal ang pagtakbo ng Vapor Tabo? Dahil mababang bahagi na ilog, Colonel. Es molesto, bakit hindi natin bilisan? Wala namang magandang lugar dito sa Las Pilipinas. Mabubuti ang pagpapalalan dito sa ilog Pasig. Mas mabuting kumbinsahin natin ang mga tao na mag-alaga ng ilog dahil sa parang iyon ay hukay ng mga tao ang ilog upang makakuha ng mga sitaw na kanilang ipapakain sa ilog. Askeroso! Ayoko makakita ng mga balot na nakakadiri. El patos askeroso. Kung ganon, mabuti pang gumawa na lamang ng isang tuwid na kanal na nag-uugnay sa lawa ng Maynila at Laguna. Sa madaling sabi, magbukas ng bagong ilog at isara ang daan sa ilog Pasig. Bukala na naman. Ngunit ginawa mo, malaki talaga ang kailangan at marami tayo na magsusukan. Kung ganon, gamitin ng mga tao sa sabilit ng paggawa. Ngunit baka magbunga na naman ito ng pag-ibig. Ilang ulit na naging magsignan sa pilit ng pagkakit ng mga tao. Hindi na maulit yun, Padre Salvi. Pwede bang itigil na ang pagpagit sa mga kamakalan? Oh, Basilio, Isagani, Magandang umaga po, Kapitan. kamusta ang binabalak niyong Akademya Kastila? Mabuti naman po. Sa katunayan po, nakahanda ng mga guro at paaralan na gagamitin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Mukhang hindi yan magtatagumpay. Hindi ba tutol dito, mga padre? Hindi po maaari. Nangako po ang kapitan na tutulungan niya kami. Sana magtagumpay kayo sa inyong pinaplano. Bueno, mauna na ako. Mukhang nagkakatuwaan kayo mga binata. Magandang umaga po, Sr. Simon. Ito po ang ating matalik na kaibigan sa Isagan. Magandang umaga po, Senior Simon. Hindi na ako nakadadalaw sa inyong lalawigan dahil mahirap at walang makabibili ng alas. Nagkakamali po kayo, Senior. Hindi po kami bumili ng mga alas dahil hindi naman namin ito kailangan. Dukha ang mga tao sa inyong lalawigan dahil Pilipino ang mga pare sa inyong simbahan. Sayang lang at hindi ko nakita ang mga dinaanan ng Vapor. Ngunit wala rin naman palang kwenta ang alin magpook, wala rin naman pala itong alamat. Hindi mo ba nababatid ang alamat ng mapare na ito? Ito ay banal sa mga katutubo noong unang panahon bilang tirahan ng mga espiritu. Nang tirahan ito ng mga tulisan, pinawala ang takot sa mga espiritu. Sa halip ay nasalin sa mga tulisan ng takot. Kapitan, saan nga ba namatay ang isang Ibarra? Nabara o Ibarra nga ba? Ibarra. Crisostomo Ibarra ang kanyang mahal. Saan nga ba yun, Kapitan? Sa gawing iyon, sinasabing namatay si Ibarra. Kasama na niya ang kanyang ama. Kung ganun, yun ang pinakamurang libing. Senyor, maaari ko ba kayong tulungan? Sino ka at anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung hindi ko kayo nababatid ay 13 taon na nakakalipas. Dito mismo sa gubat na ito, una tayo nagkakilala. At kung hindi rin ako nagkakamali ay kayo yung taong tumulong sa akin. Sino ako sa tingin mo? Isang taong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Isang napakalaki at delikadong lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Isang lihim na pwede mong ikasawi sa aking mga kamay. Totoo. Nagbalik ako dito makalipas ng 13 taon upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na inilaan ng kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon, ako ay nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang matanggap na ang laso na naiwan ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At kayong mga kabataan ay walang ginawa kundi gawing alipin at hindi pakinggan. Nagkakamali po kayo, senyor.
Kung hindi po aaralin ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi makikinig sa amin ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyan ng bumubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi ito maaari maging wika. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang nito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Ngunit wala rin ho ako magagawa, senyor. Isa lamang ako hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at tapat sa hukuman at magturo-turo na kung sinong Kastila. Ngayon, alam mo na sa pagiging na kung iyong ibubunyag ay aking kakasawi. Ngayon, nasa iyo na ang buong buhay ko, Basilio. Kabilang tayo sa mga taong ikaw sa karapatan at pagkatao. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, senyor. Mamamatay ang may hirap, matitira ang malalakas. Konting tiis na lang at ako ay magtatagumpay. Panalo na naman, Padre. Ito na, oh. Huwag niyong pahintulutan ng mga kabataan, General. General, ang mga namumuno sa kanila ay ang mga binatang radical ng paniniwala at pananalig. Isa sa mga namumuno ay ang mga estudyante ni Padre Fernandez. Ngunit, mabubuti ang mga estudyante, Padre. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ng mga binatang estudyante. Ano sa paligid mo, Simon? Alalahanin mo, General, ang wika ay isang makapangyarihang sandata ng isang mamamayan. Kung ipagpapatuloy ang pag-aaral ng salitang Kastila, paano naman ang ating sariling wika? Magandang umaga po, Ginoong Pasta. Anong sadya mo at naparito kayo sa GAN? Naparito po ako upang makiusap tungkol sa aming panig, Ginoong Pasta. Tungkol ba yan sa pagpapatayo ng wikang Kastila? Kung ganoon ay ang payo ko ay wag na tayong makialam. Mabuti pang hayaan na natin ang gobyernong kumilos kung ipapatupad ba ito o hindi. Oh, Quiroga, kamusta? Senior Simon, wala pa akong maibibigay ngayon dahil nalulugi at mahirap aking negosyo. Kung ganon, babawasan ko na lang ng 2,000 piso ang iyong utang. Pero, sa isang kondisyon. O sige, Senior Simon, ano ang iyong kondisyon? Ipapatago ko sa iyong bodega ang aking mga armas. Mahirap at mapanganib ang iyong kondisyon, Senior Simon. Wala ka dapat ipangamba, Quiroga. Ako na ang bahala doon. Naunawaan mo ba? O siya, Senior Simon. Basta hindi ako madadamay sa iyong plano. Bueno, mauna na ako. Senyor Simon, ano po ang sadya niyo rito? Naparito ako upang kamustahin si Kapitan Tiago. Nanghihina na po ang kanyang katawan at nawawala na rin ng ganang kumain. Tuluyan na kumalat ang lasang sa kanyang katawan. Ngunit, yun lang po ba ang pangyayari pa sa inyo? Naparito ako para sa 2 bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Tila mahirap sagutin ang tanong, Senyor. Kailangan mo magdesisyon. Ito ay mahirap kung iisipin, pero para naman ito sa ating bayan. Malapit na magsimula ang imagsikan. Nais kong pumunta ka sa Santa Clara at iligtas ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago.
Si Maria Clara. Si Maria Clara? Paumanhin, senyor, ngunit hindi na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Patay? Alam mo ba ang iyong ibig sabihin? Alam mo ba ang iyong sinasambit? Paumanhin, senyor. Pero kailangan na natin harapin ang totoo. Hindi! Hindi ito maaari! Ililigtas mo siya! Gandang umaga, Profesor. Basilio, gumalo ka ba sa piging na idinaraos kagabi? Hindi ho, Profesor. Mabuti kung ganon. Hindi ba't kasapi ka sa kapisanan? Payo ko sa'yo na umuwi ka na at sirain ang lahat ng mga kasulatang magdadawit sa'yo tungkol sa mga paskil na nagpapakalat tungkol sa himagsikan. Napag-alamang mga estudyante ang sangkot dahil lahat ng mga paskil ay sa universidad makikita. O siya, Basilio, mauuna na ako. Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako para bisitahin ang aking kaibigan sa Makaraig. May problema ho ba? Takyan na natin yan. Wala akong ginagawang masama. Gandang hapon po, Padre. Pamanhin po sa abala, Padre. Ngunit kailangan ko po ng kaagarang tulong, Padre. Anong aking may tutulong, Iya? Nakakulong po ang aking nobyo na si Basilio. Kailangan ko po siyang mailabas agad, Padre. Pagbintangan lamang po siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Abay, maaari kitang tulungan, Iya. Susulatan ko si Alvarez at bukas na bukas makakalayan namin mo. Maraming salamat po, Padre. Walang problema, Iya. Sumunod ka lamang sa akin at matutupad ang iyong kaibigan. Senyor Simon. Oh, Basilio, ano ang sadya mo rito? Naging masama akong anak. Nakalimutan ko ng pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Pinaparusahan na ako ng mga Diyos. Wala na akong nararamdaman kung hindi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa inyo, Senyor Simon. Senyor, para saan hutong lampara? Hindi ito basta lampara lamang. Ito ay naglalaman ng galit na damdamin at puno ng paghihiganti. Mapaparusahan na ang mga makasalanang nagtatago sa katotohanan. Senyor, ano ang iyong binabalak? Sa susunod na bukas ay ikakasalang anak ni Del Pelaez. Sa gabi ay magkakaroon ng pista. Ang lamparang ito ang magsisilbing ilaw ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang mitya ay sasabog ang dinamita.
May matutulong ho ba ako, senyor? Ikaw ang mamumuno sa mga tao at nais ko silang dalhin mo sa lugar ni Quiroga. Dahil naroon ang mga armas at ang mga pulbura. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang magtipon-tipon para sumugod. Ang lahat ng mistiso, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila ay mamamatay. Kaya mag-iingat ka, Basilio. Makakaasa ho kayo, senyor. Mag-ingat rin ho kayo. Mahal kong Isagani, sana ay mapatawad mo ako. Pinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig. Ngunit kailangan kong makapangasawa ng taong kayang buhayin ng isang tulad ko. Mahal na mahal kita. Paano mo nagawa sa akin ito, Paulita? Tuluyan mo na akong iniwan. Mahal na mahal kita. Oh, Sagani, saan ka papunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang makausap. Hindi maaari. Hindi ka pwede pumunta. Ngunit baka ito na ang aming huling pag-uusap. Hindi ka pwede pumunta roon. Makinig ka. Anumang oras kayo namit, isasabog na dinamita roon. Ano? Hindi maaari! Kamusta ang bagong kasal? Mabuti naman po, Padre. Ang lamparang ito ay galing kay Ginoong Simon. Manetasil pare, Juan Crisostomo Ibarra? Masamang biro yan. Matagal nang patay si Ibarra. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan totoo. Ngunit ito ay nanggaling sa matagal ng patay. Tunay nga masamang biro ito. Tunay nga ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Anong ibig sabihin nito? Hindi kaya niya gusto tayong patayin? Huwag na kayong mabahala. Hindi yan totoo. Ituloy ang kasiyahan, Padre Irene. Ayusin mo ang mitya ng lampara. Sagani? Isagani! Nanakaw! Magsiyanda na kayo. Dahil anumang oras magsisimula ng pagsabog. Oh! Ano ang pagod yan? Sugod! Palpak na ang aking matagal na pinlano. Bakit ganito? Pinaparusahan na ako ng Panginoon.
Senior Simon, ano ang nangyari sa'yo? Hintayin mo ako at tatawag ako ng doktor. Hindi mo na kailangan mag-abala, Padre. Ang nangyayari sa akin ay isang parusa na kailangan kong tanggapin. May nais akong ipagtapat sa'yo. Handa akong makinig, Senior Simon. Totoo naman ang Diyos, hindi ba? Oo, Senior Simon. Totoo ang Panginoon. Siya ang tumutulong sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Ipagtatapat ko ang lihim at ang aking tunay na pagkatao. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra at matagal ko na pinagplanuhan ang lahat ng ito. Bumalik ako 13 taon ang nakalipas upang makapaghiganti. Maghiganti sa mga taong umapi sa akin, sa mga pagsubok na nagpahirap sa akin. Paghihiganti dahil sa pagkasira sa pag-ibig namin ni Maria Clara. Hindi ko matanggap ang lahat ng nangyari sa akin. Nasaan ang kabataang naglalaan ng magagandang sandali ng kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanilang bayan? Saan naroon ang handang magpakamatay upang hugasan ng dugo ang napakaraming pagkakasala? Upang karapat-dapat ang pagpapakasakit, ito'y kailangang malinis at busilak. Nasaan ang kabataang may lakas na tumanan sa aming mga ugat ng kalinisan ng diwa na narumihan na sa amin, ng apoy ng sigla na patay na sa aming puso? O kabataan, kayo'y aming hinihintay. Bakit hindi natin bilisan? Wala namang mga gandang lugar dito sa Las Pilipinas.
Dali. Sana magtagumpay kayo sa inyong binabala. Bueno, mauna na ako. 3, 2, 1, action! Gagawin ko yung pinasabi. Bueno? Mic check, mic check. Sino ang kinakaw na mic? Bueno? Mic check. Bueno? Hello? Kailangan ko po siyang mailabas agad. Pagbintangan lamang. Ako'y maaari nilang tulungan. Huwag kang magsalita. Oh, Sagani, saan ka papunta? Hindi, wag ka na pumunta. Kunwari din ang tamaan. Kunwari din ang tamaan. Parang kumalong pa. Baliktad na. Tama. Hindi, pagkaganon mo. Kaya. Sige. Oo. Ako mang makikis lang. May makikis lang. Simon, wala pa akong maibibigay sa iyo ngayon. Dahil malulungkot ako. Wala na mo. Hi guys! Hi guys, welcome to our platform. Today's video, we'll be shooting El Philip Busterismo! Take 1 sa Kubyerta. Na hindi matapos-tapos. Kompleto na ako. Nana. Sabi mo yung live mo, Kapitan, bakit tila mabagal ang pagtakbo mo, Kapitan? Wow! Wow! Wow. Askeroso. Ayoko makita ng mga balon na nakakadiri. Eh, paano askeroso? Oh. Esmolesto. Ha? Esmolesto. Bakit hindi natin bilisan? Wala namang magagandang dito sa Las Pilipinas. Yay! Pero, Porque contigo hindi nila alam marunong talaga ako mag-Spanish. Porque contigo